Magandang umaga po sa inyo lahat at welcome sa programang Tinig ng Masa. Ngayon po'y at 3 na ng Nobyembre, araw ng Lunes ito ang 2025. Magsama-sama po tayo sa kalahating oras sa programa sa 90.3 Magic FM, katambay nyo. At ang inyong mga kasama, Rogelio Tonton Chavez is the best. Panalo tayo dito. Region 4A, Region 4B, buong bansang Pilipinas. Lalawigan ng Quezon, lungsod ng Lucena, Barangay Babang Dupay. Lahat kayo ay binabati ni Congressman David J.J. Suarez. At good morning muna kay Congresswoman Ana Villarazo Suarez. Gayon din kay Congresswoman Tina Talavera. Hoy, Boss Marvin Pasahol, good morning sa maulang umaga.
Miss Babylin Forte Mahal, good morning. Wayne Rogelin Forte Chavez, good morning at assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kay Boss M mula Kingdom of Saudi Arabia, good morning. At kay Japo Yalayan, may pasok po ba ang elementarya? As of now, wala pa na pong announcement kahit sa ang Facebook. Good morning muna sa kanyang klaseng kay Elena Balanyal, classmate, good morning. Kay Jerry Boy Dizon, good morning. Kay Jocelyn Siladeño, good morning, Malakilya. Hello po, good morning din. At kay Madeline Area, good morning po, Kagawad Tonton, good morning din. Kay Veronica Perilla, good morning, gandang umaga po. May pasok po ba sa lakas ng ulan? Tino, namumurong maging super bagyo. Manila, Philippines, na malakas ang bagyong Tino at posibleng maging isang matinding tropical typhoon. Ayon sa Philippine Geophysical and Astronomical Service Administration, itayasan ni Wichig na ng Personal System Northern na halagan Samar, Biliran, later Northern Samar, Camarines, Nagat, del Norte Alan. Sa ulat ng pag-asa ng hapon itong linggo, November 2, Termanes Tino sa layong 805 km silangan ng Visayas. Ang limito ang hanging 95 km per hour na may pagbugsong abot sa 115 km pakanluran ng bilis na 30 km per hour. Tino may rapidly intensity up to typhoon strength before making landfall. Out of near peak intensity of over Eastern Samar at Dinagat Island between late Monday and early Tuesday ayon sa pag-asa. Hindi rin naalis ayon sa posibilidad na umabot sa super typhoon ng kategory Tino. Sa Merkules ng umaga tatawid si Tino sa Visayas ng Lagang Palawan bago palabas ang West Philippine Sea. Maaaring nakalabas ang bagyo sa Philippine area plus sa Pilipino pa sa Huwebes. Good morning muna kay DJ Brick sa 90.3 Magic FM sa lahat na nakikinig. Ang wala papasok pa lang ay sa probinsya. Ano po, narito po yung announcement. Nakita po natin yung probinsya pa lang ho, walang pasok. Nagkaiba ko kasi ang DepEd niyan. At sa karagdagang pambalita nating nasyonal, sa mga nagtatanong na walang pasok, wala pa pong announcement ng Lucena City. Nahanap natin yung post. Sobra ho kasi lakas na ulan. Kanina pa mga alas 2 na madaling araw. At sa karagdagan na nating balitang nasyonal, ingat-ingat po sa biyahe. Yui Laguno, good morning. Freddy Bravo, good morning. Okay, kay Babagyo Piñano, good morning din. At rin sa November 5, cyber attack na sa November 5, maghanda, sabi ng DICT, Manila, Philippines, nagbabala ang Department of Information and Communication Technology, DICT, laban sa isang uri ng cyber attack na tinatawag na Distributed Denial of Service, DDoS, Merkules, November 5. Sa Facebook post itong linggo, November 2, sinabi ng DICT, comment of sa posibleng DDoS o traffic flood na DOS attack na tinatarget ang web server. Paliwanag ito, ang DDoS ay parang traffic jam na internet kung saan sabay-sabay ang mga hacker na kumakatok sa isang website application. Gusto dito, sinabi ng DICT maaaring bumagal o hindi agad magpa-load ng ilang website apps. Hindi rin ito data breach at walang magnanakaw sa personal accounts data ng or pera. Payo ng DICT, kumalma lang at dapat gawin ay sumubok na lamang muli na mayamit gamitin ang official application status ng page, sundan ang verified updates. Ibinabadi ng ahensya ang huwag sumali sa illegal online activities. Sa ilalim ng Offline Cyber Drone, magtutulungan ng DICT at CIGZ
NTC, Law Enforcement Agency at iba pang partners para sa agarang pagtugon ng proteksyon ng online platforms. Sabi ito, naka-activate ng 24/7 ang aming insert team para pagmanmanan ng pagtiyak na ligtas ang digital face ng dagdag ng DICT. Pangulong Marcos nagala sa mga sulsul sa trilyon peso march sa November 30. Cebu, Philippines. Nagpahayag ng pag-alala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa mga alligator na manulsol upang magulo at gawing trilyon peso march sa November 30 at nagpapatuloy na serye ng kilos para sa laban sa korupsyon. Ginawa ni Marcos sa Pache isang press briefing sa South Korea nang tanungin kung nag-aalala siya na maraming grupo nagpaplanong magprotesta muli laban sa mabagal na aksyon ng gobyerno laban sa mga tiwaling opisyal ng magkapisya ng gobyerno. Ang tanging naalala ko kapag mayroon tayong mga demonstrasyon sa anumang kadahilanan, ay may mga alligator na pumunta at sinusubukan magdulot ng gulo ani ni Marcos. Agitator, hindi alligator. Pati ba naman buhaya, nababanggit ko na. Ipinuntunan demonstrator nagpapadala ng Molotov cocktail at saralit dapat aniyang may pag-alala. Nanawagan si Marcos Jr. sa publiko na iwasan ang manas na aksyon sa panahon ng protesta. Tanggalin na ninyo ang isip ninyo. At paggulo kayo, wala namang mangyayari. May masasaktan lang. Masasaktan yung kasama ninyo. Minsan, ani ni Marcos. Kami mga pulis naman, kinalaman ng mga pulis, nandiyan lang sila para kontrolin ng tao. Hindi sila nandiyan para saktan. Sino man, kaya yun lang ang inaalala ko, dagdag ni Marcos. Ikaliwanag ni Marcos na naintindihan niya. Sa lobby na nasa magkilos protesta dahil sa sobrang pang-abuso sa pondo ng gobyerno dapat tapos sa mga tao. You know, those funds are supposed to be to go to people, to feed people, to make their lives better. Not all disappeared because they buying airlines and buying big mansion kung saan. Of course, they'll be angry. Isipin mo, buhay nila, ganyan. Gutom, you okay? You be happy, ani ni Marcos. Mr. President. Mr. President. At pasasalamat muna ng mga taga-Luzon ng Lucena kay Congressman David J.J. Suarez sa mga programang korektong ibinibigay ito mula sa unknown. Ayaw magpakilala po, ayaw magbabanggit ng pangalan eh. Gani nga naman programa nito ni Congressman. Kaya kabila po ang nagme-message sa atin na ayaw magpabanggit ng pangalan. At sa kadagdagan po ang balita ng probinsya, Barangay Chairman itinumba sa undas. Manila, Philippines, patay ang isang barangay chairman matapos tambangan at pagbaril. Hindi pa nakakilala sa lalan ng motorsiklo sa kabaan ng highway Nilaga, Calbayog City sa Samar pagunta ng All Souls Day kahapon ng umaga. Kinilala ang biktima si Rogelio Salvame, 50 taong gulang, residente ng barangay Gimbuayan Norte, Calbayog City. Sa report ng Police Lieutenant Colonel Denvir Revita, Hepe ng Calbayog City Police, salbante ang kanyang 34 years na live-in partner ay lulan ng motorsiklo habang pauwi ng kanyang tahanan nang mangyari insidente itong undas. Habang bumabagtas ang mag-live-in partner sa nasabing lugar nang bigla silang dikitan na salarin ulan ng motorsiklo. Armado ng hindi natukoy na kalibre ang armas at bigla na lamang pagbabarili ng suspect ang target na chairman. Kasapula mabala ng biktima declared dead on arrival sa ospital. Nasa ligtas naman kalagay ng live-in partner ito, nagtamo ng gasya sa katawan. Nagsasagawa pa ng masusing investigasyon ang otoridad sa kasong ito upang matukoy at masakote ang suspect. At sa karagdagang pambalitang probinsya, Canoles View sa Negros Oriental nasa 382.3 hektarya na ang lawak. Laki. Manila, Philippines, umabot na sa 382.3 hektarya at patuloy lumalawak ang wastewater spill na masusing minomonitor National Waste Reduction and Management Council o NDRRMC sa matinding banta ng yaman dagat sa Negros Oriental mula sa mabigay na container lego ng Basic City ayon sa espesyal kahapon. Good morning muna, Marvin Napor. Ayon kay Undersecretary Halod Cabreros, NDRRMC Executive Director, may nobalisan nila ang NDR Operations Center matapos bigay noong Oktubre 26, Oktubre 20 hektaryang lagoon ng isang distributor pag-aari ng isang kilalang flood and beverage
conglomerate at buso dito, tumagas ang ethanol at karagatan ng Bay City at isang malaki batas sa Tanyan State Protected Seascape. Sa lukuyan, ayon sa NDRRMC, ang waste spill na nakapagkas natin nasa 382.3 hectareang coastal at marine areas na kung hindi makagapan ay posibleng lumala pa. Bilang sa mga apekto na sumasaklay sa walang coastal barangay sa Bay City at karagdadang 5 barangay sa kanugnog ng bayan na may tugoy na natural lalawigan. Pinag-utos si Cabrera sa patuloy pag-monitor ang sitwasyon hanggang sa mga katawan ng Office of Civil Defense sa Cross Island o CDNIR ay dineploy sa lugar na magsasagawa na ngayon ng ocular inspection at may pag-coordinasyon sa Provincial DRRM Office at ibang kinaukulang ahensya para matugunan ang apektado ng pagtagas ng ethanol. Magandang umaga, Kapitan! Pisang Tonton o Pisang Marvin, good morning. Sa karagdagang pambalitang probinsya, driver nakatulog sa truck salpok sa steel barrier. Napuligbas, Pampanga, Philippines, nakatulog ang isang truck driver habang nagmamaneho ng kanyang sasakyan at tumangga sa steel barrier ng 2 poste ng ilaw sa Balagtas, Bulacan na madaling araw ng patay. Sa ulat na natanggap ni Brigadier General Pons Rogelio Piñones, Jr., Central Luzon Regional Police Director mula kay Colonel Angel Carciliano, Provincial Director ng Bulacan, ang driver na kanilang si Jefferson, residente ng San Juan, Aborlan, Palawan, at ang truck ay isang puting Isuzu tractor na may plate number CAP 7608. Sa ulat ng pulisya, ang insidente naganap handang alas 1:10 ng umaga along Manila Road malapit sa Balagtas Town Center, Barangay Wawa, Balagtas, Bulacan. Sa pagsisiyasat na pag-alaman ng driver ay nakatulog at sa kabutihan palad ng truck ay nag-crash sa isang steel barrier na hiway sa 2 konkretong light pole at pinigilan nito ng pag-araro isang establishment sa kaba ng gilid ng highway. Ayon kay Major Mark Anthony San Pedro, Balagtas Police Chief, ang driver ng truck ay hindi inaresto matapos makipag-ayos sa mga pagkumpuni ng mga pinsala ng sanhi ng aksidente na magkaroon ng settlement sa pamamagitan ng katawan ng local unit ng pamahalaan ng Balagtas. At sa kadagdagang pang balitang probinsya, magkapatid na paslit utas sa sunog. Lucena City, Philippines, kapwa namatay ang magkapatid na paslit makaraang masunog ang kanilang bahay habang may imbig sila tutulog sa Purok 5, Barangay Delican, lungsod dito, kamakalawan ng gabi. Kinalala ng pulis ang biktima sa na-process ni 3 taong gulang at Vladimir 2, 2 taong gulang. Base sa pagsibisya ng Lucena Police at Bureau for Protection Lucena bandang alas 10 ng gabi, ay iniwan natutulog si Jose Betis at magkapatid na pamangkin sa loob ng kaniyang bahay sa tanging ilaw ay gasera. Kaya may nagkaroon ng sigawan sa lugar sa sunog ng bahay si Josie. Nagtulong-tulong magkapitbahay na apulayan ng sunog at nang humupang pa doon natagpuan si Vladimir na patay habang si Francis ay naisugod pa sa Mason Medical Center kaya may subad bandang alas 10 ng gabi ay nalagutan na rin ng hininga. Tinatay ang abot sa 150,000 malaga na abong mga ari-arian. Samantalang hiningi lang ang mga otoridad at tumba ng gasera at pinagsimulan ng sunog. At so inyo mga nasyonal na balita at pamprobinsya, yung tagapagbalita, Tonton Chavez. Well, good morning muna kay Provincial Director Bong Albacea, ang aming kapatid na Maroons. Sabi ni Madeline Elia, morning kagawad Tonton Chavez, makibati po sa lahat ng family Elia at sa mga anak ko at mga kasama ko sa Zumba, ang dancing divas si Belen Digala at ang mga asawang aming Sin at MJ Dara at sa T. Putul. Walo kami Riano, Bulikatin, good morning. Sabi ni Malo, kami rin ng Bulikatin, good morning po.
tayo. Ay, malapit na nga pala ang Pasko, no, mga kababayan, mga kapatid. Kaya naman mga kapatid, no, itong ating mga nangyayari sa bansa sa kabila ng malapit na ang Pasko. Tuloy-tuloy lang po tayo. Yun. Binti natin. Mahina eh. Pasko, Pasko, Pasko na naman ulit. Yun. Parang ating nakangiti. Pasko, Pasko na naman ulit. Ang pag-ibig natin. Pasko, Yun, maligayang Pasko sa inyo lahat. Na maaga na pagbati sa inyo ni parang ating Horner Kagawad, Tonton Chavez. Pasko, Pasko, Pasko na naman ulit. Ang pag-ibig natin. Ay, kasama ang Edgar Duire Enriquez. Good morning at ngayon din kay Eddie Stoke. Ayun, nagpatugtog muna tayo ng Pampasko. Yun, good morning din kay Buena Flores. Sabi niya, good morning, Sir Tonton, mula sa Cavite. At ito mga kababayan,
Nagagamot pa ba ang kahirapan sa ating bansa? Sabi rito, pagpabuti ng edukasyon at kasanayan. Kung kailangan daw magamot ang kahirapan na isa sa ating mga pwedeng gawin, ay ang pagpabuti ng edukasyon at kasanayan, pagsisiguro ng kalidad ng edukasyon. Dapat tiyakin ng lahat na mga mahirap ay may akses sa libre o di kalidad na edukasyon mula sa elementary hanggang kolehiyo at vocational. Alam niyo mga kababayan, kapag talagang ginawa ng pamahalaan ang human capital, malamang itong kahirapan ay mabawasan sa ating bansa. Kasi ang taas ang porsyento ng kahirapan sa atin ngayon. Ngayon kung mapapag-aral natin ang ating mga mamamayan, mula sa elementarya hanggang sa kolehiyo hanggang vocational. Pagsasanay sa trabaho, dapat sanayin din ang ating mga kababayan sa trabaho, Magbigay ng mga vocational technical training na nakatuon sa mga industriya na may mataas sa demand. Kasi kung wala nga naman sa ating bansa, na oportunidad ay dapat sanayin natin ang ating mga kababayan doon sa mga labas ng bansa. Hindi natin tinataboy ang ating mga kababayan. Pero kung saan meron mga oportunidad upang magkaroon ng trabaho, dapat natin gawin. Masakit man sa damdamin ng mga iniiwan dito sa Pilipinas, pero kinakailangan dahil upang sa gayon ay magkaroon ng pang-araw-araw na gastusin ng ating mga kababayan, kaya ay mahalaga ang pagsasanay sa mga training na nakatuon sa mga industriya mataas ang demand. Yung paglikha ng trabaho at pagtaas ng sahod, pagsusulong sa ekonomiya, kayatin ang pamumuhunan, local, foreign, at para magbukas ng mas maraming trabaho. At isa pa rin maganda gawin ay itong pagkataas ng minimum wage. Tiyakin na may sahod na sapat upang matugunan ang pangunay pangailangan ng pamilya. At ito, maganda rin ito, sabi ng iba, sabi ng mga eksperto, walang bansang matindi ang kaunlaran kung hindi niya natutugunan din ang pagkain ito, Kapag may mga bansa, sa bagay itong South Korea nga, tinitingnan na rin nila ang kanilang pagpapaunlad sa agrikultura. Modernisasyon, pagpabuti ng irigasyon at pagbigay ng tulong pinansyal sa mga magsasaka. Ito ang sinasabi ko sa mga kahirapan na pagsubukon ng korupsyon at pagpabuti ng pamamahala, governance. Mula barangay level hanggang national government dapat tingnan. Baka mamaya naliligaw na tayo, dyan lang tayo nakatuon sa taas. Dapat tingnan na rin ang barangay level upang sa gayon yung ating mga kababayan, yung mga pondo na nasa barangay hanggang munisipalidad, city, at ito natawag nating probinsya, ay dapat tingnan na rin upang sa gayon makapagbigay ito ng magandang tinatawag natin na oportunidad sa ating mga kababayan. Katapatan sa gobyerno, may ipit na pagpasunod ng mga batas laban sa korupsyon upang ang pondo ng bayan ay mapunta sa tamang serbisyo at programa. Ang pinakamaganda nga nito yung SALN. Lahat ng SALN, lahat na nagtatrabaho sa pamahalaan dapat idutang, i-display. Natatakot sila doon sa mga tinatawag na nanginid na paigtingin naman natin ng kapulisan ng pagbabantay. At lahat ng magsisinungaling sa SALN, dapat tataas po ang kaparusahan kapag ito ay mga government employee at nagtatrabaho sa gobyerno o yung nangungontrata sa gobyerno. Kasi kung di rin naman tataasan ang parusa doon sa mga magsisinungaling, Tapos Mariosi po, tinamaan ng kulog at pindot, wag naman sana. Madami magsisinungaling dyan. Diba Edgardo Enriquez? Epektibong pag-asa, tiyakin ang budget ng gobyerno ay ginagamit ng tama at nakakarating sa pangailangan, social protection program, additional cash transfer, tulad ng Porpis. Maganda rin itong mga pagtutulong sa ating mga kababayan Kaso nga lang itong Porpis, dapat nga tingnan at mapalawig pa upang sa gayon, yung mga perang ginarambong at ninanakaw lamang ay may bigay na sa atin direkta sa ating mga naghihirap na kababayan. Magbigay ng mga direktang tulong pinansyal sa mga mahirap basta sumunod sa mga kondisyon tulad ng pagpapaaral ng mga bata at regular na health check-up. Abot kayang pabahay para sa nasa lansangan at informal settle. Alam nyo, isa sa mga dapat tingnan, kagaya na nga lang dito sa barangay Babandupay Hindi na sa barangay Babandupay, sa iba pang barangay tulad ng mga nasa tabing ilog, sa kahabaan po ng Dumaca at Iyam River, dapat yan tinitingnan na rin upang sa gayon,
Meron namang 1 million a year project ang ating pamahalaan na dapat nating tingnan upang sa gayon ay long-term solution po tayo. Hindi pagbaba, pupuntahan lang natin yan. Bibigyan natin ng ayuda, tapos na. Nabahaan na, tapos bibigyan natin ng ilang yero sa mga naano na bahay. Hindi po ganun, dapat ito yung tinatawag na sustainable project. Pag sinabi sustainable project, hindi natin ng disenteng tahanan ng ating mga mahirap na kababayan na kaya nilang bayaran. Oy, good morning sa aking Brad na tao, Gama Piros de Leon. Good morning. Good morning din kapatid. Kaya mahalaga itong babae program. Isa ko to sa kumakain ng pondo natin. Sa kadahilanan, kapag katulad din, nauna na naman, namimili ko na naman yan, huwag naman sana lagi babahain. Pero kung lagi titingnan natin na ilikas sila, tapos ibabalik, dapat to yung magandang paglilipatan at disyente para sa kanila. Pagkontrol sa poblasyon at family planning, mga family planning, responsible at parenthood, magbigay ng impormasyon at serbisyong pagpaplano ng pamilya upang sa bawat pamilya ay makapagbigay ng sapat na pangailangan sa kanilang mga anak. Ito naman yung mga epekto ng kahirapan, mga kababayan. Bakit natin tinatalakay ito? Mataas ang porsyento ng mahihirap sa ating bansa. Na may makatulong tayo sa pamamagitan ng programang Tinig ng Masa at ang inyong lingkod Relio Tonton Chavez para magbibigay ng tinatawag itong mga pwedeng gawin. Pero tanong tayong bira lang ng bira, wala naman tayong tinatawag na alternatibo para sa kanila. Ang kahirapan ay malawak at malalim ang masamang epekto at individual pamilya ng bansa. Sa kalusugan, malnutrisyon at kagutuman, hindi sapat o walang masustansyang pagkain. Tignan nga kung mahihirap ang mga tao sa Pilipinas, mga kababayan, kumakain pa rin ng pondo. Ito pagbibigay natin ng mga feeding program. Ngayon, kung ito matutugunan natin, may ayos natin ng buhay at bibigyan natin ng disenteng pamumuhay ang mga Pilipino sa Pilipinas. Yung pondo para dito ay may ibibigay na lamang sa isang maayos at disenteng pamilya. Pag naghanap ng sakit, limitado ang access sa pangangalagang pangkalusugan, kaya't madalas ang nagkakasakit at mahina ang katawan. Nagbabasa ho kasi normal na ho na mapacheck up ang mga kababayan nila doon. Ibang tinatawag na yearly check up at tinitingnan ng katawan ng tao. Dropouts, hindi nakapagtapos sa pag-aaral dahil sa pangailangan ng pamilya o kawalan ng pambayad sa school at supplies. Hindi lang naman, mga kababayan, libre edukasyon Ang masakit ito, mga kababayan, kaya nagda-drop out itong ating mga kababayan. Ayon doon sa ating mga nakakausap, Kaya siya tumitigil sa pag-aaral ay sanhin ng mga pambili ng project. Kanya ang pambili ng project, mabigat din ito Mga ambagan sa school, yung mga sari-saring mga elemento na nakapaloob sa mga libreng pag-aaral, dapat tinitingnan din ng pamahalaan yan. Mababang kalidad ng buhay. At tatalakayin natin ito, mga sanin ng kahirapan. Limitadong oportunidad na makahanap ng magandang trabaho at umasenso. Sa lipunan, pagtaas ng krimen. Alam nyo, pagka dumalo-malo na ang kahirapan, nataso talaga ang krimen. Kasi yung mga tao nag-iisip kung paano mabuhay. At paano mabuhay ang mga ito, na dumi at hindi kaanya-anya ang paraan, gagawa ho ito. Pagtaas ng krimen sa dispresyo at may ilang napipilitan gumawa ng masama tulad ng pagnanakaw. Ito, child labor, napipilitan ng mga bata na magtrabaho upang makatulong sa kita ng pamilya. Masakit tingnan, mga kababayan, nakababayan po natin na sa murang edad at batang katawan, makikita natin nagsi-child labor. Pagdami ng informal settlers, pagdami ng mga tao na nakatira sa mga squatters areas o trasangan. May pag-asa pa ba? Ang pag-asa ay nakasalalay sa pagkilos ng gobyerno. Magiging tapat at epektibo ang namumuno sa pagpapatupad ng mga programa pagkilimi sa lipunan. Kolektibong pagkilos o sama-sama pagkilos ang pagtutulungan ng gobyerno, pribadong sektor, yung tinatawag nating private public partnership, civil society, ng mga organisasyon, at mamamayan na pagiging responsible at pasibat at aktibo ng mga bawat Pilipino ay mahalaga rin. Patuloy sa pag-ulad at sa paglipas ng panahon, magkakaroon ng pagbabago at pag-ulad ng ekonomiya. Ang hamon ay gawing inclusive o kasama lahat ng pag-ulad dito. Dapat daw kasi lahat nakapaloob Kapag nagpo-programa po tayo, nagpaplano, dapat nakapaloob lahat ang mga tao. Lalo tigit yung ating mga kasamahang mahihirap sa mga laylayan kung saan talaga namang halos minsan 2 beses nang kumakain.
Ang pagresolba sa kahirapan ay isang marathon, hindi sprint. Kasi pag sprint, mabilisan po ito. Mabilis yung bang nilalakbay ang 100 kilometro, 50 meters, 100 metro. Nangangalento ng matagal ng pananaw, matibay at political will, at patuloy na dedikasyon. Ayun mga kababayan, naway nakapag-ambag po tayo sa inyo. Naway nakapag-ambag po tayo sa inyo ng iba't ibang uri ng mga kaalaman, mga research. At bago tayo matapos ang oras, nais ko po munang batiin si Vice Governor Third Alcala. At ingat-ingat po tayo sa maulang umaga. Lagi po tayo nagpapaalala na bantayan po natin ang pondo ng bayan ng pang serbisyong maayos ating makamtan. Ang nakasama sa Facebook Live at sa Paying Papawid. Well, Tonton Chavez is the best. Panalo tayo dito. Bye-bye, 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 bye-bye! Bye-bye!